At ready na po ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Ready na tayo? Yan yung first picture. Ano po nakikita nyo? Anong ginagawa niya? May idea ba kayo? Maybe this time ba yan? Yung gano'n. Ano nangyari sa kanya? Natisod, natipalok, nadapa. Naranasan mo na bang yung gano'n, madapa, matapilok, matisod? Lahat tayo naranasan na natin, tama po ba? Anong naging reaction mo? Ito yung mga possible. Anong ginawa mo? Napasigaw ka ba? Napamura ka ba? Meron ba dito nagbumura ka pa? Pag-pray natin yan, tanggalin ni Lord. Yung mura po is a curse. Bilang mga Kristiyano, maganda po, iniiwasan na natin yan. Amen po ba? Wala na nagbumura. May sinisi ka ba? Sinisi mo kasi natapilok ka, maaaring may naglagay ng tali dyan, or may tumulak sa'yo. Tama po ba? Naranasan na po ba natin yon? Okay, may sinisi ka, or wala naman nakakita, lumingon-lingon ka ngayon, natawa ka sa sarili mo. Hindi ka naman nasaktan. Tama po ba? Natatawa kayo, naranasan nyo na. Or nagbiro ka at sinabing, kaya nyo yun? Maring may nakakita, ako po nangyari sa akin yan, natipalok ako, pinagtawanan ako ng mga kasama ko, sabi ko sa kanila, kaya nyo yun. Parang ganon. At huli, humiga ka na lang at naghintay na may aakay sa'yo para makatayo. So sobrang siguro, nasaktan ka or possible, nahihiya ka, hindi ka na lang kagalaw. Inintay mo na lang na may tutulong sa'yo para makatayo. Naranasan na po ba natin yan? Papapansin nyo, isang sitwasyon, pero iba't ibang reaksyon. Yun po yung totoo. Mga nangyari sa buhay natin, pare-pareho minsan, pero iba-iba ang reaksyon na nanggagaling. Depende po sa puso po natin. Tanong ulit, nasisod ka na ba? Or na-disappoint ka? Or nabigo? Ito po pwede nating i-relate sa ating pong buhay. Na-disappoint o nabigo ka na ba sa anak mo? Or sa magulang mo? Or sa kaibigan mo? Kaklase mo? Katrabaho mo? O sa kapwa mo mananampalataya? Yan po pag-uusapan natin ngayon. Ang title po natin, Tisod. Ready na po ba kayo? Andiyan pa ba kayo? Okay, may kausap pa ako. Ready na ba? Alright, ready po natin ang ating mga puso. Ito po yung word na binigay ni Lord. Galing sa Romans 14. Bigyan ko lang po kayo ng konting background. Sa Romans 14, ang pinag-uusapan po dyan ay yung pananampalataya ng mga believer na nire-relate sa pagkain o sa pag-inom. So, meron daw po doon na kain siya ng kain, lahat kinakain niya, wala siyang iniiwasang kainin. At meron naman doon, may iniiwasang pagkain. Ang kinakain niya lang is vegetables or vegetarian siya. Okay, ang sabi doon, yun daw kain ng kain, ang tingin niya doon sa konti lang ang kinakain or pinipili yung kinakain, parang pinagtatawanan niya, parang naglo-lockdown siya doon sa tao na yon. At yun naman, konti lang ang kinakain, ang tingin na naman niya dun sa kain ng kain, lahat kinakain, parang kinakondemn naman niya. Na parang hindi raw tama na kain ka ng kain, lahat pwede mong kainin. Okay. So, again po, yun po yung istorya, basahin po natin. Sa verse 12, sabi doon, yes, each of us will give a personal account to God. Kasi sabi po sa verse 10, wag po nating i-condemn yung kain ng kain, at the same time, wag din natin i-look down yun namang mga pinipili ang pagkain. Kaya nga sabi diyan, lahat tayo magbibigay ng personal account to God. So let's stop condemning each other. Decide instead to live in such a way that you will not cause another believer to stumble and fall. So yun po. At sabi diyan, I am convinced on the authority of the Lord Jesus that no food in and of itself is wrong to eat. But if someone believes it is wrong, then for that person, it is wrong. And if another believer is distressed by what you eat, you are not acting in love if you eat it. Don't let your eating ruin someone for whom Christ died. So, doon po umiikot yung kwento. Huwag mo hayaang may matisod dahil sa pagkain mo o sa hindi mo pagkain. Then you will not be criticized for doing something you believe is good. For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. If you serve Christ with this attitude, you will please God, and others will approve of you too. And lastly, so then let us aim for harmony in the church and try to build each other up. Manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat sa salita mo, O God.
Muli, Lord, buksan mo ang aming isip at puso. Hayaan mo ang salita mo ay matanggap namin, maintindihan namin, at magamit namin sa aming buhay. Samahan mo po kami ngayong umaga na to, gayon din yung sa Robinsons na mga kapatiran namin, O God. At ikaw lang, Panginoon, ang makita, marinig at maramdaman, at sa iyo lang lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Alright, segue lang po tayo. Ito naman maganda lang mapag-usapan natin. Baka meron dito, nagtatanong ka, okay lang ba kumain ng dugo? Okay lang po ba sa inyo pag-usapan natin sandali? Okay lang po ba? Parang ayaw niyo. Okay, pag-usapan lang po natin sandali. Meron pong 3 mukha ito para mas maintindihan natin kung okay lang ba o hindi, lalo na sa katulad nating mga Kristiyano. Una, sabi sa Leviticus 7:25-27, anyone who eats the fat of an animal from which a food offering may be presented to the Lord must be cut off from their people. And wherever you live, you must not eat the blood of any bird or animal. Anyone who eats blood must be cut off from these people. Nung unang panahon, pinagbawal ang pagkain ng dugo, kasama na yung taba, yung fat. Bakit po? Kasi ang paniniwala nila, ang dugo daw ay simbolo ng buhay. Either ng tao o ng hayop. At nung panahon po na yon, di ba alam nyo naman, ang inaalay para sa atonement ng kasalanan ay yung dugo ng hayop. Tama po ba? Either tupa or kalapati ba yan, dugo ng hayop ang inaalay. At the same time, yung taba ng hayop, ang gusto ni Lord sa kanya yon. Pag sabi pa nga sa Bible, pag nasusunog na raw yung taba, it is a pleasing aroma to the Lord. Nabasa niyo po ba yon? Okay ulit, yung taba at dugo nung panahon na yon, pinagbabawal kainin kasi inaalay siya sa Diyos. Kinakain ba siya ng Diyos? Hindi. Hindi naman kumakain. The Lord is Spirit, di ba? So, yun nga, inaalay siya, hindi kinakain. Now, scientifically, punta tayo sa science ng konti, hindi ko na nailagay. Sabi nila, majority daw ng sakit ng hayop ay sumasama sa dugo. Ibig sabihin, yung dugo ng hayop, nandun yung sakit niya. Tama po ba? Okay, at the same time, yung fat o yung taba, alam naman natin, lalo sa nagkakaedad na, yan po ay nagiging cause ng mga hypertension o kaya yung mga high in cholesterol. Yun po, masama ang fat at masama ang dugo. So kung iisipin po natin, si Lord ipinagbawal yan, hindi dahil sa favorite niya yan, dahil gusto niya kanya lang yan. Isipin natin, yan pong dugo at ang taba ay masama sa katawan ng tao. Our body is the temple of the Holy Spirit, tama po ba? Kaya ipinagbawal ng Diyos. Okay, yan po yung unang muka. Okay, wag po kayong matitisod pakinggan nyo maigi. Una lang po yan. Pangalawa, sa New Testament, ito naman yung defense ng mga okay lang na kumakain pa rin ng dugo hanggang ngayon. Matthew 15:11. It's not what goes into your mouth that defiles you. You are defiled by the words that come out of your mouth. Wala naman daw masama na sa pumapasok sa bibig. Okay, nakain natin. Kasi pinagpe-pray naman natin, lalo na tayong mga Christian. Tama po ba? Okay po ba? Nandiyan pa po kayo. Okay. Ang masama, yun lumalabas sa bibig. Yun nga, yung possible, yung pagka-curse, slander, pagsasalita ng hindi maganda. Yun po ang masama. So, yan po yung parang naging defense naman ng mga hanggang ngayon, kumakain ng dugo. Okay lang naman po yun. Disclaimer lang po, ito po ay pinag-uusapan natin hindi para i-discourage yung mga hanggang ngayon ay kumakain ng dugo. Okay po ba yun? Hindi kayo dinidiscourage para lang mas maintindihan po natin. Amen po ba? Amen. Okay, tuloy natin. Pangatlong muka. Sabi sa Romans 14, ito po yung nasa dulo nung binasa natin pero hindi ko na sinama doon sa passage. Verse 23, but if you have doubts about whether or not you should eat something, you are sinning if you go ahead and do it. For you are not following your convictions. If you do anything you believe is not right, you are sinning. So ito naman po yung sabi, kung sa tingin mo, ito ay hindi dapat kainin or mas maganda, iwasan mong kainin, kapag nako-convict ka na, may conviction na, sabihin na natin nakokonsensya ka na, huwag mo na daw ituloy. Yan po yung sabi dyan. I'll give you an example. Ako po mismo. Dati po, paborito ko, yung Betamax, alam niyo yung Betamax? Yung iniihaw na dugo, sasasaw mo yun sa suka, pag kinagat mo, yung tumutulo-tulo pa yung suka. Ang sarap nun. Dinuguan, favorite ko po yan, may puto pa. O kaya may pansit, samahan mo pa ng pansit. Ang sarap ng dinuguan. Kain ako ng kain. Yung ito po ay nabasa ko at itinuro sa akin, ganun pala yon. Sabi sa akin, bro,
Kasi nagtanong din ako, sabi sa akin, bro, ganito yan. Kumain ka, walang masama. Kapag meron kang, sabihin na natin na konsensya ka o na-convict ka, may something na tumama sa'yo na parang di na dapat ako yata kumakain ito. That's the time, wag mo na siyang kainin. Naiintindihan po natin. Ulit po, we are not discouraging, okay lang po yan, kumakain pa kayo ng dugo, wala pong problema. Pero ang sabi sa Bible, sabi ni Lord sa Romans, kung pagkain mo niyan, nako-convict ka, huwag mo nang ituloy kasi you are sinning na dahil nakokonsensya ka na. Amen po ba? Maliwanag po ba? So yung kumakain ng dugo, wala pong problema. Hindi po kayo nagkakasala as long as hindi kayo nako-convict. Amen po ba? Okay, maliwanag. Now, balik po tayo doon sa binasa natin. Meron pong dalawang facts about our spirituality based doon sa binasa natin kanina. Sa verse 12 sabi, yes, each of us will give a personal account to God. Lahat daw po tayo ay magsusulit. Lahat tayo ay haharap sa Panginoon. Una, we are accountable for how we have lived our lives. Tayo daw po ay accountable, meaning tayo daw po ay mananagot kung paano man tayo nabuhay dito sa mundo o kung paano natin isinabuhay yung buhay natin dito sa mundo. Kuha po ba natin? Okay, kung halimbawa, tulad niyan, kain ka ng kain. Ang hilig mo makmukbang, buffet ka ng buffet. Wala pong masama sa pagbubuffet. Kain ka ng kain, malaki ang chance na, alam naman po natin, ang sakit nanggagaling sa stress, saka normally sa kinakain natin. Tama po ba? Yan po ay science. Alam na po natin yan. Okay po. So, we are accountable kung paano po tayo nabubuhay. Hindi lang sa pagkain, paano tayo nagsasalita, paano tayo gumagalaw, at paano tayo nakikisalamuha sa kapwa po natin. At pangalawa, we will face God individually. Lahat po tayo haharap sa Diyos pagdating ng panahon. Pag oras na po natin, haharap tayo sa Panginoon ng mag-isa. Wala po tayong padrino. Ang padrino lang po natin, ang ating Panginoong si Jesucristo. Hindi mo maisasama kahit na sino, kahit yung ari-arian mo, wala kang dadalhin. Tama po ba? So pwede nating i-relate, we are accountable kung tayo po ay nagiging cause ng pag-stumble ng kapwa natin. We will be accountable. At the same time, kung ikaw naman yung nag-stumble, ang sabi naman dyan, we will face God individually. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ituro yon at isisi. Kasi siya, Lord na-stumble ako sa Kanya. Kaya ito, lumayo ako sa iyo. Kuha po natin. Malinaw po ba? Okay, so ulitin po natin, we are accountable sa Diyos kung ano man ang ginagawa natin. At the same time, we will face God individually, kanya-kanya. Wala pong sisihan. Kung paano ka nabuhay, paano ka nag-react doon sa pagkakatisod mo, nasa sayo yan. Ganun po yon. Okay. Now, because of this, we are advised, based pa rin sa binasa natin, to stop condemning. Tigilan po natin ang panghusga o paghahatol sa ating pong kapwa. So let's stop condemning each other. Decide instead to live in such a way that you will not cause another believer to stumble and fall. Verse 13. Huwag na po tayo mag-condemn. Ano ba yung pag-condemn ulit? Ito yung paghuhusga o paghahatol natin sa kapwa po natin. Ibig sabihin, maaring may nasabi o nagawa yung kapwa natin na tayo naman, hinusgahan na agad natin na maaring ganun yung pagkatao niya, maaring ganun yung ugali niya, o maaring ganun yung ginagawa niya. Tama po ba? Okay, ingatan po natin, kasi po, there's no more condemnation kapag tayo ay na kay Lord na. Sabi diyan sa Romans 8:1, so now there is no more condemnation for those who belong to Christ Jesus. Sino dito na kay Lord ka na? Lahat tayo, tama po ba? So tayo, kung na kay Lord na tayo, wala na pong condemnation. Ibig sabihin, walang sino man na pwedeng humusga sa atin. At the same time, tayo mismo sa sarili natin, minsan kasi, tayo mismo sarili natin, hinuhusgahan natin. Tama po ba? Ikaw mismo, minamaliit mo yung sarili mo. Hindi ko talaga kaya eh. Talagang mahirap. Talagang busy ako eh. Di ba? Ikaw mismo, naghahatol ka na sa sarili mo. At sabi nga dyan, you are already with Christ. Di ba? You are already, sabi dyan, you already belong to our Lord Jesus Christ. So, wag mo lang i-condemn yung sarili mo at the same time, walang ibang tao na pwedeng humatol sa'yo. Ang Diyos lang. Amen po ba? Okay, malinaw po yon. And because of this, we are advised, pangalawa, don't cause another believer to stumble. Sabi diyan, decide instead to live in such a way that you will not cause another believer to stumble and fall. Ganito po yan, para mas maintindihan po natin. Tayo po ay mga born-again Christian. Inaamin niyo po ba? Tayo ay born-again Christian.
Tayo po ay niligtas na ng Panginoon sa pamamagitan ng grasya niya through our faith. Tama po. Okay, ganito po yan. Kapag tayo nasa lugar natin, sa neighborhood natin, sa trabaho natin, sa school natin, o kung nasaan ka man, ang tao po, nakakalungkot. Hindi ko alam kung nakakatuwa o nakakalungkot. Ang tao po, tumitingin sa katulad nating mga born-again Christian. Tinitignan kung paano ka magsalita, kung paano kang gumalaw. Naranasan niyo na po ba yon? Hindi sila tumitingin kung ang tao ay galing sa ibang paniniwala, hindi ko nababanggitin. Pagka nagkamali yun, hindi na sasabihin na, ikaw ano ka pa naman, saksi ka pa naman, o ikaw, iglesia ka pa naman, di ba? Bakit ganyan ka? Walang ganon. Kristiyano lang po ang nagaganyan. Hindi ko alam kung matutuwa tayo o malulungkot tayo. Siguro matutuwa dahil alam nila na tayo ay pipilit magpakabanal. At nakakalungkot din naman kasi nahuhusgahan tayo. So yung paghusga sa atin ng tao sa labas, hindi ko sinasabing okay yon, pero sa tingin ko, yun po ay normal. Kasi nga, hindi pa nila naiintindihan kung paano tayo nabubuhay. Tama po ba? Hindi pa nila alam na tayo ay nabubuhay, tao rin tayo, nagkakamali rin tayo, pero patuloy tayong lumalapit sa Diyos para magpalinis dahil tayo po, kailangan natin ang awa ng Panginoon at naiintindihan po natin yon. Amen po ba? Okay po, naiintindihan po natin. Alright, so ulitin ko po, kapag nasa labas, medyo normal na sila ay mai-stumble sa atin. Nakakalungkot nga minsan, pati pagkawala ng mahal natin sa buhay, sinisisi pa sa pagiging born again natin. Naranasan niyo na po ba yon? Ako po naranasan ko, namatay yung kapatid kong bunso. Sumunod after 2 years, namatay yung nanay ko. Alam niyo, narinig ko, sabi sa akin, kasi nagpalit kayo ng religion, ayan tuloy. Nakakalungkot kasi nirelate sa pagsuko ko ng buhay sa Panginoon, yung trahedyang nangyari sa pamilya ko. Kuha po natin. Okay, minsan ganun, nakakalungkot. Kaya siguro iniisip nila, ayoko sumama sa'yo. Baka mamaya matulad kami sa'yo, maubos kami isa-isa. Parang ganun. So uulitin ko po, yung pag-stumble po ng mga nasa labas, normal lang po yun, pero syempre ang goal po natin, maakay din sila para maintindihan po nila kung paano tayo nabubuhay at kung paano po natin kinikilala ang ating Panginoon. Amen. Amen. Malinaw po. Now, balik po tayo dyan. Sabi dyan, decide instead to live in such a way that you will not cause another believer to stumble and fall. Ito po ay hindi tungkol sa pag-stumble ng mga unbeliever sa atin. Ito po ay tungkol sa pag-stumble o pagkatisod ng believer sa kapwa-believer. Okay, ganito po yan. Ang proseso po natin para tayo ay makakilala, magsuko ng buhay sa Panginoon, iba-iba, pero normally mahaba, matagal. Ako po, 14 na taon, pinagtiisan ako ng asawa ko, bago ko nakilala si Lord. Imagine 14 years, ganun katagal. So, ibig sabihin, ang proseso natin, sobrang haba, sobrang tagal, at sobrang hirap bago po tayo makakilala sa Panginoon. Halimbawa, ikaw, meron kang invite. Pag in-invite mo, umattend sa church, di ba tuwan-tuwa ka? Tulad kanina, may pinakilala sa akin, may in-invite daw, nandito ngayon, masayang-masaya yung brother. Kasi alam niya na yung in-invite niya, mapapabuti. Kasi nagsisimulang lumapit sa ating Panginoon. Tama po ba? So tuwan-tuwa ka na yung in-invite, after a week, bumalik. So, siyempre, masaya ka na naman. Of course, bukod kay Lord sa mga anghel, masaya ka na naman kasi bumalik. Nagtuloy-tuloy siya. Tapos, eto na ngayon. In-invite mo na sa kapatiran or sa fellowship. Bro, meron kaming kapihan. Masaya doon. Mga katulad natin, nakatatayan. Masaya doon, kwentuhan, palakasan. Ganun lang. Sumama ngayon, tuwan-tuwa ka. Sumama. Example lang po ito, Maaning nangyayari sa totoong buhay, pero ito po ay example lang. Okay. Pagdating sa fellowship, merong dalawang kapatiran na medyo hindi nagkaintindihan, medyo sabihin na natin nagkakiskisan. So yung in-invite ngayon, nagulat siya. Siguro naisip niya, kala ko ba, ang babait nyo? Ba't nag-aaway din pala kayo? Hindi niya ngayon naintindihan kasi bago pa lang siya, nawala, hindi na umattend. Kuha po natin. Sana po malinaw, marami pa pong kwento. Okay. Ito na ngayon. Another side of the story. Umattend ng fellowship, natuwa, lumakas. Hindi natisod. Lumakas siya. Tapos dahil lumakas siya, gusto niya na mag-serve.
Naalala niyo yung yung preaching last week? It's about serving the Lord. So nag-serve siya. Bro, gusto ko na rin mag-marshal katulad mo kasi parang gusto ko mag-serve kay Lord, parang masaya. Diba? So naging worker ngayon yung tao. Tuwan-tuwa na naman ang Panginoon, tuwan-tuwa ka na naman at tuwan-tuwa na naman ang mga anghel sa langit. Yung tao naglikod sa Diyos. Tapos, habang nagsiserve siya, medyo may sumablay ng konti na pagalitan. Uulitin ko po ito ay example lang po Example lang po para po malinaw. Napagalitan, yung tao medyo bago-bago pa, nag-stumble, natisod, umayaw. Hindi na umattend, hindi pa nag-serve. Okay, ulitin natin yung story, baliktarin natin. Nag-serve kay Lord, lumakas lalong natuwa, lalo siyang nag-fire, on fire kay Lord. Dahil on fire siya, naging fast siya, faithful, available, submissive, and teachable, naging leader ngayon. Bukod sa worker, ginawang leader. Andiyan pa po ba kayo? Nakukuha niyo po yung story? Naging leader ngayon. Kaya lang lahat ng leader, may leader din. Malinaw po ba yon? Hindi pwedeng mag-isa ka, leader ka, ikaw na pinakamataas. Walang ganon. Kahit si pastor po may leader. Kahit yung pastor na leader ni pastor may leader din. Ganon po yon. Okay po. So may leader, medyo may nagawang sablay ng konti, medyo ganon na naman, napagsabihan, nag-stumble, nawala. So dito po sa kwento nito, kung titignan natin, sobrang layo ng pinanggalingan, ang daming prayer, ang daming pinagdaanan, tapos mawawala because of nung topic natin na tisod. Andiyan pa po ba kayo? Ganito po yon. Ingatan po natin ang bawat isa. Mahalin po natin ang bawat isa. Lahat po tayo, mahal ng Diyos at ang gusto ng Diyos tayo po ay magmahalan din. Iwasan na po natin wag po tayong magpagalingan. Wag po tayong magpagalitan. Magpalakasan lang po tayo, magtulungan, mag-akayan, magmahalan. Amen po ba? Anya pa po ba kayo? Gusto niyo po ba magmahalan? Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Sa ano lang kapwa babae, kapwa lalaki. Okay. Magmahalan po tayo kasi nakita niyo yung proseso, ang haba ng proseso, sayang naman kung mag-i-stumble yung tao. Tama po ba? Okay, ganito na lang siguro. Iba-iba ang tao, merong madaling magtampo, meron namang matagal ang ano niya, kumbaga yung resistance niya matagal. So, doon po, alamin po natin para sigurado po na wala pong mawawala sa atin kasi tayo po ay ligtas na. Amen po ba? Sayang naman kung yung ligtas na ay mawawala pa yung kaligtasan because of this thing. Sana po malinaw. Sorry po. Andiyan pa po ba kayo? Marami pa po. Tuloy natin. Sabi sa Matthew 18:7, woe to the world because of its stumbling blocks. For it is inevitable that stumbling blocks come. Inevitable meaning hindi maiiwasan. Talagang may ganun eh. Talagang merong nagkakos ng pagkatisod at meron naman talagang natitisod minsan kahit yung dahilan hindi naman masyado mabigat. But woe to that man through whom the stumbling block comes. Kaya po tayo mga Kristiyano, magpalakas po tayo. Ipag-pray po natin na hindi tayo panggalingan ng pagkatisod ng kapwa natin believer. Uulitin ko po, kapwa natin believer. Sa akin po, personally, kung meron pong natisod sa akin, nagalit sa akin, nainis sa akin, na hindi ko po alam, kausapin niyo po ako. Patawarin niyo na po ako, willing po akong humingi ng tawad. Kasi minsan may ganun, di ba? May galit sa'yo, inis sa'yo, hindi mo alam kung bakit. Di ba? Ikaw naman, okay ka lang, pero siya pala, masama na loob sa'yo. So again po, pag-pray po natin, kung meron mang ganyan, pag-pray po natin na tayo ay magkaayos. Magmahalan po tayo bilang family of believers kasi tayo po ay body of Christ. Amen po ba? So sa body of Christ, iba-iba, may ulo, may katawan, may paa. Iba-iba ang function talaga. At iba-iba ang pagtanggap sa mga sitwasyon natin sa buhay. Instead, okay, ganito po yan. Balik po tayo. Ang tinuturo sa atin, lahat po tayo accountable sa Diyos. Tayo lahat haharap sa Diyos individually. Kaya ang turo sa atin, wag na tayong mag-condemn ng kapwa natin at wag tayong maging cause ng pagkatisod ng kapwa natin believer. Now instead, let us realize that we have to, based pa rin sa binasa natin, live a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. For the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. Ganito po yan.
Ang Diyos po natin mabuti. So kung yung kabutihan po ng ating Panginoon, i-adapt po natin, magdasal po tayo, mag-pray tayo, na tayo maging mabuti din sa ating kapwa, sa Diyos at sa ating kapwa. Tama po ba? Kung meron man, halimbawa, merong nasaktan ka, tapos humingi ng tawad sa'yo, yung tao, patawarin mo na. Tama po ba? Si Lord nga di ba, sobrang sama natin, sobrang ang dami nating ginawang kalokohan. Tapos, di ba, pinatawad tayo ni Lord. Anytime humingi ka ng tawad kay Lord, tatanggapin ka niya kasi ang gusto niya maliligtas ka. Amen po ba? Okay, kung meron man nakasakit sa atin, kung humingi ng tawad, patawarin mo na. Kung hindi man, patawarin mo pa rin. Kung kaya mo siguro, ikaw na lumapit para magkaayos kayo. Kasi nga, lalo na kung kapwa mo believer, mahalin mo yung kapwa mo. Magkakakampi po tayo dito, hindi po tayo magkakalaban. Amen po ba? Amen. Malinaw. Okay. So, live a life of goodness and peace. Huwag po tayong mag-away-away. Kasi, alam niyo po, yun nga, lalo ngayon may Robinson tayo. Lumalaki po tayo. Glory to God. Okay. Ang kaaway po, hindi po ako sa nananakot. Ang kaaway, gagawa ng way para tayo ay wasakin. Pero in the name of Jesus, hindi siya magtatagumpay. Amen po ba? So malaking bagay na tayo po bilang body of Christ, tayo po ay nagkakaisa. Kasi po tayo ay lumalaki, ang mata ng kaaway nakatingin sa atin. Ulit ko, hindi ko po kayo tinatakot. In the name of Jesus, hindi siya magtatagumpay sa atin. Pero dapat tayo mismo, huwag tayong magpapagamit. Tayo po dapat mismo, nagmamahalan po tayo sa isa't isa para hindi magkaroon ng ganitong mga sitwasyon o pagkakataon. Amen po ba? Malinaw. Tuloy po tayo. Enjoy in the Holy Spirit. Masarap pong maglingkod sa Panginoon. Lahat po kami mga worker, magsasabi sa inyo, grabe yung satisfaction, grabe yung, alam niyo, parang meron kang fulfillment kapag ikaw ay nagsiserve kay Lord. Sana po maramdaman din ng lahat. Kaya nga we encourage everyone na kung tinatawag kayo ni Lord, sama po kayo sa amin. Let us serve the Lord, sabay-sabay po tayo. Masarap po, it's a joy to serve the Lord in the Holy Spirit, kasama natin ang Panginoon. Kapag ikaw po may trabaho, kahit anong laki ng sweldo mo, pag hindi mo gusto yung trabaho mo, parang ang bigat pumasok. Tama po ba? Naranasan ko po yan, yung nagtrabaho ako dati sa call center. Ang bigat-bigat, ayoko talaga ng trabaho ko. Kahit okay naman yung sweldo, ayoko na talaga. Pero kapag yung trabaho mo, gusto mo, kahit ang sweldo tama lang naman, excited ka lagi araw-araw sa pagpasok. Tama po ba? Nakaka-relate po ba tayo? Ganon din po kay Lord. Ang sarap po mag-serve kay Lord. Pero dapat yung joy in the Holy Spirit na sa atin po. Kasi kapag yan po ang nawala, yan na yung time na mararamdaman mo na parang napapagod ka, parang ang bigat na, nababurn out ka na. Yung joy in the Holy Spirit, ipag-pray po natin, lagi tayong samahan. Para lagi po tayong masaya habang tayo ay nakikinig sa Kanya, habang tayo nagpapaturo, at habang tayo ay gumagalaw para sa kingdom niya dito sa mundo. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Okay, malinaw po Sana natututo tayo. Sabi sa Romans 15:13, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Yan po ay dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kaya po kahit anong mangyari sa atin, kahit anong pagdaanan natin, basta yung tiwala natin sa Panginoon, hindi mawawala, hindi po tayo mai-snatch ng kaaway sa ating Panginoon, sa hawak ng ating Panginoon. Tama po ba? At sabi diyan, then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Ang Diyos po natin makapangyarihan at siya lang po ang ating takbuhan every time na meron po tayong mga ganyang sitwasyon ng katitusuran. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Tuloy natin. Pangalawa, please God without ignoring people. If you serve Christ with this attitude, you will please God and others will approve of you too. Ganito po yan. Meron po ako dating narinig, hindi po dito. Sabi nung nagsalita, sabi niya, susunod ako sa Diyos. Sabi niya, kumbaga, mahal niya si Lord, pero ang tao, kung matitisod, okay lang sa kanya. Basta importante, sinusunod niya yung gusto ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Ulitin ko po Ang sabi niya, maka-Diyos ako, hindi ako makatao. Tama po ba?
Kung tayo maka-Diyos, sabi nga ni Lord, di ba, 2 utos, love God above all, love your neighbor as yourself. Kung tayo maka-Diyos, dapat makatao rin po tayo. Ulitin ko po, sabi diyan, you will please God and others will approve of you too. Kung tayo nagtatrabaho para sa Panginoon, natutuwa ang Diyos, of course. Pero let's make sure na ang kapwa po natin ay hindi naman yung ganun nga, parang nagsastumble. Amen po ba? They will approve of you too. Ibig sabihin, yung ginagawa mo, sila din masaya. At masaya sila para sa'yo. Kasi alam nilang nasa tama ka at alam nilang tama ang ginagawa mo. Hindi ka nakakatisod. Tama po ba? Okay, tuloy natin. Ayun yung sumagot. Aim for harmony in the church. So then let us aim for harmony in the church and try to build each other up. Ano ba yung harmony in the church? Bigyan ko po kayo ng example. Dito po sa church, meron po tayong basketball fellowship. Yan po, yung youth, yung YA, at yung mga katatayan ay nagkakasama, nagbabasketball for the glory of God. Masaya po magbasketball at nagkaroon po ng camaraderie o harmony sa mga lalaki po, youth, YA, at mga katatayan. Imagine, iba-ibang age bracket, pero lahat sila magkakaibigan. Lahat kami nagkakakilala na, nagiging magkaibigan, nagbabatian na, at nagkaroon ng harmony sa simbahan. Tama po ba? Sino dito nagbabasketball? Ayun, marami. 1, 2, 3. Okay. Ako rin po, sumali ako kahit di marunong. Okay lang. Kasi gusto ko lang yung harmony. Gusto ko lang makisama para, yun nga, gusto ko ma-experience yung saya ng samahan ng basketball. Although ang basketball po is a physical game. Minsan nagkakasakitan, as long as hindi sinasadya, okay lang po yon. Tama po ba? Okay. May harmony sa mga kalalakihan. Paano naman sa mga kababaihan? Ano ba yung pwede nating harmony? Na mga youth, YA at mga ladies ng simbahang ito, para kayo naman magkaroon din ng camaraderie o harmony bilang mga babae. Ano po sa tingin nyo? Any suggestion? Ano po yan? Volleyball? Okay, thank you, sis. Pwede po bang, halimbawa, suggestion lang po, pwede bang magkaroon ng shopping ministry ang mga kababaihan dito? O yan, tuwan-tuwa sila. Alam natin ang hilig ng mga girls Okay. Halimbawa lang yon, shopping ministry o cooking ministry. Something na mag-unite sa inyo. Kasi ulitin ko po, ang mga kalalakihan po masaya because of the basketball. O ulitin ko, may konting nagsakitan, pero okay lang yon kasi part of the game. Mga kababaihan, ganun din po. Meron din tayo ngayon, mga couples naman. Magpa-partner, sila nagfe-fellowship, masaya din yon, sila nagtutuluan, nagpapalakasan. Tama po ba? Okay, let's create harmony in the church. Kailangan po natin yan. Gusto po ng Lord, ang body niya nagkakaisa. Hindi pwede yung kaliwang kamay, iba ang ginagawa ng kanang kamay. Dapat po nagtutulungan, nagkakaisa for a common goal. Amen po ba? Okay. Sabi sa Romans 12:16, live in harmony with one another, do not be haughty. Ano ibig sabihin ng haughty? Snobbish, high-minded, and exclusive. So siguro po ganito po yan para mas maintindihan natin. Tayo po, may mga pagkakataon na dumating tayo sa sitwasyon na tayo ay walang-wala. Diba? Tapos si Lord, pinagpala tayo financially. Yun lang po muna pag-usapan natin. Pinagpala ka financially, medyo umangat ka sa buhay. Ngayon ganito po yan. Pag umangat ka sa buhay, nagbabago minsan yung lifestyle mo. Nagbabago rin minsan yung mga kasama mo. Naiintindihan po ba natin? It's part of life. Talagang ganoon kasi magiging iba na yung mga kasama mo Makakasama mo na yung mga meron din na katulad mo, mga negosyante rin katulad mo, o mga marami rin pera na kung saan-saan nakakarating na katulad mo. Nagbabago yung lifestyle. Pero, ang suggestion po, at alam ko ito yung gusto ni Lord, kung ikaw ay inangat ni Lord sa buhay, okay lang yon na makisama ka sa mga katulad mo na mga angat na rin. That's perfectly fine. Pero siguro gusto ni Lord, medyo balik-balik ka rin doon sa pinanggalingan mo. Kasi kung saan ka nang galing, inangat ka ni Lord, I'm very sure, ang gusto ni Lord, yung mga kasama mo dati, ay maturuan, matulungan, mapalakas mo rin, gagamitin ka ni Lord, para sila rin magkaroon ng pagkakataon na umangat din sa buhay katulad mo. Amen po ba?
Huwag ka lang mag-stick doon sa kung saan ka na ngayon. Medyo balik-balik din sa dati. Parang ako po, guilty ako dyan kasi nung ako'y na born again, ang mga kasama ko puro believer na. Sa sobrang dami ng kaibigan, barkada ko, hindi na ako sumama sa kanila. Ngayon po, unti-unti, bumabalik ako sa kanila. Kasi yun ang tinuturo ni Lord sa akin. Balikan mo yung mga kasama mo. Kasi kailangan din nila ng kaligtasan na katulad mo na nanggagaling sa akin. Okay po, malinaw po tayo doon. But readily adjust yourself to people, things, and give yourselves to humble tasks. Never overestimate yourself or be wise in your own conceit. Huwag daw natin i-overestimate ang sarili po natin. Tayo po, kung ano mang meron tayo, lahat po yan galing sa Panginoon. Tama po ba? At sabi diyan, be wise in your own conceits. Conceits meaning parang yabang, kayabangan. Okay. Tayo po ay mabuhay ng may harmony dahil tayo po ay body of Christ. Dapat tayo po ay magmahalan at magkaisa. Amen po ba? Okay, tuloy natin. Meron pa. Panghuli, pang-apat, build each other up. So then, let's aim for harmony in the church and try to build each other up. Siguro po ang tinuturo sa atin dito, wag na po tayong magpagalingan sa simbahan. Wag po tayong magpagalitan. Magtulungan po tayo, mag-alalayan, magpalakasan po tayo, magmahalan po tayo. Amen po ba? Malinaw po ba? Let us build each other up. Maaaring yung kasama natin, bago lang, o kaya matagal na, nanghihina, dapat maging sensitive din tayo sa kasama po natin. Dapat po alam din natin, kumbaga maging aware din tayo sa pinagdadaanan ng bawat isa. Baka mamaya iniisip mo bakit ganito si ganyan. Baka may pinagdadaanan, hindi mo naman nakakumusta. Nako-condemn or na-judge na agad or nahuhusgahan na agad. Amen po ba? Let us build each other up. Magpalakasan, magtulungan po tayo. Lahat po ng tao dumadaan sa cycle of life. Hindi porke mayaman na yan, wala yung problema. Intindihin din po natin. Hindi porke okay yan, laging masaya, laging masigla, wala siyang problema. Baka nilalabas niya lang yung sigla niya kapag kasama niya tayo, pero pag mag-isa na lang siya dun sa bahay niya, malungkot na pala siya. Alamin din po natin, maging sensitive po tayo at palakasin po natin ang bawat isa. Amen. 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Actually, ginagawa naman pala natin talaga ito. Kaya lang minsan siguro, na-overlook din sa sobrang kabisihan, sa sobrang dami ng program, ng ginagawa, na-overlook. So, pinapaalala sa atin ng Panginoon na tayo po ay kailangang magpalakasan and let us build each other up. Dito po tayo magtatapos. Ano po nakikita nyo? Ano po yan? Kanina, nahulaan nila eh. Beyblade, may narinig ako. Ayun, very good. Yan po ay panibagong trumpo. Dati kasi top o yung trumpo. Ngayon, Beyblade, yung parang hinahatak. Ito pong Beyblade na to, na itim, na nakatigil, pwede siyang mag-symbolize ng dalawa na klase ng tao. Una, possible yan ay bago pa sa pananampalataya. Mahina pa, wala pang masyadong alam. Kailangan ng total na pag-akay sa kanya o pagtulong o pag-alalay. Hindi pa siya makaikot kasi hindi pa niya alam kung paano gagalaw. Una. Pangalawa, maaring ito nagsisimbolize sa matagal na, worker na, maaring leader na, pero napagod. Maaring tawag doon? Napagod o natisod o kung naman nangyari sa kanya ng hina, na burnout. Kaya tumigil siya sa pag-ikot. Kuha po natin, ulit dalawa po yan either bago yan o matagal na yan pero napagod. Ano po ang dapat gawin kaya sa ganyang sitwasyon? Ito po yung video. Paulit-ulit. Alright. So, ano nangyari? Meron pumasok na 4 na Beyblade na umiikot na. So, pwede nating i-relate sa buhay po natin. Maaaring meron tayong mga kasama na bago lang, kailangan pampalakasin. Hindi pa siya makaikot kasi hindi niya pa alam kung paano gagalaw. O kaya maaaring may kasama tayo na malakas dati,
Ngayon, medyo napagod, nanghina. Ang kailangan gawin, katulad ng sinasabi natin kanina, we have to build each other up. Magtulungan po tayo. Ang ginawa dyan, nagpadala ng 4 na umiikot. Yung 4 na yon, noong time na yan, malakas sila. Umiikot sila. Anong nangyari? Yung naka-steady na black na Beyblade, nagsimula siyang umikot. At kung mapapansin nyo, habang umiikot siya, ewan ko kung napansin nyo, siya mismo, pag tinamaan niya, yung isa tumatalsik na yung iba, pag tinatamaan niya. Ibig sabihin, lumakas na siya. So, ganun po sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Tayo po dumadating talaga sa point na tayo ay down na down. Dumadating sa point na tayo ay nanghihina. Either bago tayo o matagal na tayo po ay tao lang. Ang kailangan po natin, katulad nung 4 na pumasok na yon, merong mga kapwa natin believer na gagamitin ng Panginoon para tayo po ay palakasin. Amen po ba? At yung 4 na yon, dahil sila ay tuloy-tuloy na umiikot, pagdating nila doon sa gitna, napaikot nila yung isang hindi gumagalaw. So ganun lang po, uulitin ko po, dito po sa simbahan, we are the body of Christ. Kailangan po nagpapalakasan, nagpapalakasan, nagtutulungan, at nagmamahalan. Mahalin po natin ang bawat isa kasi yun po ang kaloob sa atin at gusto ng Panginoon na gawin po natin. Amen po ba? Summary po tayo. Since we are accountable to God and we will all face Him individually, let us stop condemning others and cause fellow believers to stumble. Maging maingat po tayo. Instead, let us live a life of goodness, peace, and joy in the Holy Spirit. I-enjoy po natin yung paglapit natin sa Panginoon, yung paglilingkod natin sa Kanya. And let us please God without ignoring others. Magandang maging subsub tayo, focus tayo kay Lord. Pero dapat sensitive din tayo sa kapwa po natin. And let us aim for harmony in the church as we build each other up. I-aim po natin na magkaroon ng camaraderie, ng harmony sa simbahan habang tayo po ay nagpapalakasan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sige po, tumayo tayo, purihin natin ng Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah. Come on, church, once again. Let's worship our Lord. Can you lift your hands for Him? Oh, Jesus, we want to be more like You, Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise Your name, Jesus. We worship Your name, Lord. Hallelujah. Restore me with Your glory. Clothe me with Your power. Shield me with Your favor. Jesus. Come on, we sing it out. Restore me with Your glory. Clothe me with Your power. Shield me with Your favor. Jesus. Restore me with Your glory. Clothe me with Your power. Shield me with Your favor. Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Church, tayo po yung magkakomunyon. Pakikuha po yung mga communion elements. Tayo po yung nagkakomunyon. This is to commemorate, alalahanin, na thousands of years ago, ang ating pong Panginoon ay nagkatawang tao. Pinadala niya po ang kanyang bugtong na anak para po tayo ay maligtas. Si Jesus Christ na ating Panginoon, inalay po niya ang kanyang buhay, ang kanyang katawan, ang dugo niya, binuhos, para po tayo na mga tao na normal na nagkakamali at nagkakasala, tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na makarating po sa kaharian niya sa langit pagdating po ng panahon natin. Amen po ba? Okay, ngayon pong umaga na to, ito po ay inaalala natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ang kabutihan niya sa atin. At pinapaalala niya po sa atin na siya lang ang kailangan natin. Yung kanyang kamatayan sa krus, ang kailangan natin para po tayo ay maliligtas at the same time para po magkaroon tayo ng buhay na totoong masaya dito sa mundo habang po tayo
ay tao at nabubuhay dito sa mundo. Sa oras na po na ito, tanggapin po natin ang Panginoon. Bago po natin to kainin at inumin, pwede po bang kausapin mo ang Diyos? Mag-isa po, kausapin po natin ang ating Panginoon. Nandito po ang ating Panginoon, makikinig siya sa atin. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Hayaan mong buksan muli niya ang isip at puso mo at hayaan mong pumasok siya muli sa iyo at muling tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Hallelujah. Hayaan nating ang lugar na to ay mag-umapaw ng kapatawaran na nanggagaling sa Panginoon. Ang mga pusong matigas, maaaring pusong ayaw bumukas. In the name of Jesus, sa umaga na to, hayaan mong lumambot yan, palambutin ng Panginoon, at hayaan mong pumasok ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, narinig mo po ang paghingi ng tawad ng mga tao mo, Panginoon, ng mga anak mo, O God. Ngayon sa umaga na to, Lord, muli, tinatanggap ka namin sa buhay namin. Maaaring kami ay nagkakamali, nagkakasala, Panginoon. Maaaring kami, Panginoon, ay nagiging cause ng stumbling block or kami mismo ay natwisod. Lord, dumadating ang pagkakataon kami nanghihina, gusto na namin umayaw. Pero Lord, sa umaga na to, inaalala namin na ikaw mismo, Panginoon, ay naghirap at namatay para lang kami iligtas, O God. Yung sakripisyo na yun, Lord, hindi matatawaran, O God. Yung sakripisyo na yun, hindi namin kayang gawin. Ikaw lang ang kayang gumawa nun. Kaya Lord, sa umaga na to, Lord, muli, revive us, O God. Renew us, O God. Kaya mo sa umaga na to, Panginoon, muli maalala namin, Lord, ang pagmamahal mo, ang grabe, ang tindi ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong katawan at sa iyong dugo na ibinuhos. At ngayong umaga na to, Lord, inaalala namin ang kabutihan mo at pagmamahal mo sa amin. Sige po, kainin po natin ang tinapay. Inumin po natin ang juice. Purihin po natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus, for the victory, Panginoon. Hallelujah, church. Once again, let's worship our Lord. Let's lift our hands for Him. Hallelujah. And as we sing this song, Your name is victory. Your name is victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. Your name is holy. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. Come on, one more time and sing it out. Your name is victory. Your name is victory, Jesus. Your name is victory, Jesus. Your name is holy. Your name is holy. Hallelujah. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. Come on, we sing it out. Your name is victory. We declare it, Jesus. Victory, Jesus. Yes, Lord. Your name is victory, Jesus. Your name is holy. Your name is holy. Your name is holy, Jesus. Your name is holy, Jesus. Hallelujah. Sa umaga na to, tinuruan tayo ng Diyos na tayo ay mabuhay as the body of Christ. Let us live in harmony. Let us build each other up. Salamat, Panginoon, tinuruan mo kami, Lord, na importante pala, Panginoon, na kami magmalasakit at magmahal sa aming kapwa, lalo na kapwa namin believer, O God. Tulungan mo kami, O Diyos, na magampanan ito, O God. At Lord, kung kami naghihina, gumamit ka ng tao, Lord, para, Lord, makatulong para kami ay muling palakasin, O God, sa presensya mo. At kung kami naman ay malakas, Lord, gamitin mo kami para makapagpalakas naman ng mga nanghihinang kasama namin, Panginoon. Salamat, O God. Taas natin ang ating mga kamay. Panginoon, salamat sa umagang ito, O God.
Lord, we feel your presence, O God. Ramdam namin nandito ka, Panginoon. At ramdam namin, Panginoon, na nandito ka, sinasamahan mo kami at pinalalakas mo kami. Dahil Lord, yan yung gusto mo, O God, na kami, Panginoon, ay patuloy na lumakas para magamit mo kami sa pagpapalaganap ng kaharian mo dito sa mundo. Salamat sa buhay ng bawat isa, O God. Tinataas namin ang pangalan mo, Panginoon. Let your name be praised sa buhay ng bawat isa. Let your name be glorified and lifted up. Let your name be praised, O God. Hallelujah. Kung sino man dito, may karamdaman ka, in the name of Jesus, ngayong umaga na yan, tanggapin mo ang kagalingan na nanggagaling sa Panginoon. Maniwala ka lang, walang imposible sa Panginoon. And by stripes you are healed. Kung meron man dito, may problema ka sa pananalapi, ngayong umaga na to, idulog mo sa Panginoon yan. Walang imposible sa Diyos. Siya ang may-ari, hari at may-ari ng lahat. Yung pananalapi na yan, kayang-kaya niya na gawin para ikaw ay makaraos at ikaw ay magkaroon ng revival sa pinagdadaanan mo. At kung meron man dito, may problema ka sa pamilya mo, in the name of Jesus, sa umaga na to, unti-unti naayos ng Panginoon yung relasyon na yan, O God. Hallelujah, Panginoon. Salamat po. Patuloy ka maghari sa buhay ng bawat isa. Tinataas namin ang pangalan mo at sa lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen.